Hi, welcome sa Talangka Recap. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like. Nagsimula ang ating movie sa isang masayang pamilya na nagkakasiyahan sa kanilang bakuran. Nang bigla namang naputol nang biglang sumama ang pakiramdam ng kanilang ama. Naagara namang sinabihan ng kanyang asawa na magpahinga. Ganun pa man, pinilit ni Jason ang kanyang ama na makipaglaro sa kanya. Nang biglang bumagsak ang kanyang ama at nawala ng malay. Agarang inutusan ng ina, ang anak na si Kyle, na tumawag ng ambulansya. Isang taon nang nakalipas, napagpayahan ng pamilya na lumipat sa isang complex na tinatawag din na Purity Falls na mas abot kaya ang halaga. Nagdesisyon ng ina na lumipat dahil lumiit na ang kanilang kita at napilitang bumalik ito sa trabaho. Ang ina na si Nicole ay nakakuha ng trabaho bilang isang guro sa Purity Falls School, habang si Jason at Kyle ay kailangang lumipat kung saan nagtatrabaho ang kanilang ina. Hindi pa rin matanggap ni Jason ang katotohanan na wala na ang kanyang ama maging ang paglipat nila. Sa kanyang pagkadismaya, aksidenteng nabato niya ng bola ang isang tao sa damuhan. Ang taong iyon ay si Chad na isang nag-aaral dati sa Purity School na balak ng lumipat sa paaralan sa lungsod. Sa kanilang pag-uusap, tinawag si Chad ng isang babae upang humingi ng tulong. Nagsimula ng maglipat ang gamit ng pamilya ni Jason sa kanilang bagong bahay. Isang kapitbahay na si Corny ang bumisita na may dalang pagkain. Si Corny ay isang matagumpay na babae sa larangan ng pagbebenta ng pampaganda. Si Corny ay dati ding may asawa pero namatay ito bago sila magkaanak. Bukod sa kanyang negosyo ay may sideline itong paghaalaman. Inalok niya si Jason na magtrabaho sa kanya na may mataas na sahod at magandang benepisyo. Sinabi ng kanyang ina na tanggapin ang alok para makapag-ipon ito at makabili ng sasakyan. Kinagabihan kinausap ni Chad ang kanyang kasintahan at nangako itong papaligayahin at bibilhan ng apartment. Biglang nakarinig ito ng pagbukas ng pinto at agaran itong bumaba para tignan. At di inaasahan isang misteryosong tao ang lumitaw na pumalo sa kaniya. Sa sunod na araw, nagsimula na silang tatlo sa kanilang bagong paaralan. Sa unang araw, nakilala ni Jason ang bago niyang kaibigan na kaparehong mahilig sa karate. Ang bago niyang kaibigan ay si Daniel. Inalok siya nito na sumali sa kanilang team pero nag-alangan ito, ganun pa man nawala ang pag-aalangan nito nang makita ang isang babae na si Clara. Tinanong ni Jason si Daniel kung madalas bang manood si Clara. Sumali agad ito at nagsimula agad mag-ensayo. Sa unang araw ng kanilang ensayo, di inaasahang tinalo ni Jason ang isang estudyante na kilala ding pinakamalakas sa paaralan. Ginawa ni Jason ang makakaya para manalo at para mapansin ni Clara na nanood sa oras ding yun. Nagsimulang magkakilala si Jason at Clara, di nag-aksaya ng oras si Jason at agara niya itong inalok ng date pero nag-alangan si Clara na tanggapin ang alok. Pero nang sinabi ni Jason na siya ang bahala sa kanya ay pumayag din ito. Napagtanto ni Jason na wala ng laman ang kanyang wallet. Kinahapunan, tinanggap ni Jason ang alok ni Corny sa kanya bilang hardinero. Malugod niya itong pinapasok bago magsimula sa trabaho, nagtanong si Corny sa karanasan nito sa paghahalaman. Sinabi ni Jason na siya ang nag-aayos ng halaman sa hardin ng kanyang yumaong ama. Habang sila ay nag-iinom, patuloy din ang kanilang masarap na pag-uusap. Noong mga oras ding yun, sinadyang ibuhos ni Corny ang inumin sa kanya para mapalapit sa isa't isa. Pagkatapos ng insidente, natanggap ni Jason ang kanyang paunang sahod kay Corny. Ipinaalam din ni Corty kay Jason sa susunod na Sabado ay maaari na siyang magsimulang magtrabaho sa bahay ng kanilang kapitbahay. Kinabukasan pumunta si Jason sa bahay na sinabi ni Corny. Dala ang kanyang gamit, mag-uumpisa na sana siyang magtrabaho nang biglang isang matandang babae ang lumapit sa kanya na ikinatakot nito at agarang umalis. Pinuntahan ni Jason si Courtney sa kanyang bahay. Doon ay nalaman niya ang tunay niyang trabaho kay Courtney, yun ay ang samahan siya. Kailangan ni Courtney ng isang matipuno at malakas na lalaki katulad ni Jason upang punan ang buhay nito. Sa umpisa pa lamang ay pinagplanuhan na ito ni Courtney at Daniel. Pagdating ng paaralan, nagkasalubong ang dalawa at inamin ni Daniel na nagtatrabaho din ito kay Courtney. Kinausap naman ng ina ni Jason ang isa pang estudyante na si Amber. Si Amber ay kasintahan ni Daniel na pumanaw kamakailan lang. Ibinunyag ni Amber ang pagpanaw ni Chad ay hindi dahil sa trabaho tulad ng sinasabi sa eskwelahan kundi ay may sadyang pumatay dito. Sinabi din ni Amber na si Chad ay nagbibigay din ng aliw sa Purity Falls Complex at may isang tao na ayaw siyang umalis. Pag-uwi ng bahay, sinadya ni Courtney si Jason at kanyang ina upang ibigay kay Jason ang luma niyang kotse. Dahil sa kahirapan, naisipan ni Jason na ipagpatuloy ang pagtatrabaho kay Courtney.
Naagara naman binigyan ito ng panibagong customer na si Harris. Noong gabi ding yun binisita ni Jason ang bahay ng bago niyang customer at hindi inaasahang makasalubong ang isang matandang babae. Sa maikling panahon, nabalhan niya ang kanyang ina ng mamahaling ginto. Bagamat marami na siyang pera, di rin nagtagal ang relasyon niya kay Clara dahil nalaman nitong nagtatrabaho ito kay Courtney na katulad ni Chad. Bigla itong nakatanggap ng mensahe kay Courtney at sinabing bisitahin ang bahay ni Karen. Habang nagtatrabaho, biglang dumating ang asawa ni Karen na gawa nitong makapagtago at tumakas pero naiwan nito ang kanyang sinturon. Dahil sa pangyayaring iyon nagalit si Jason kay Courtney dahil sa hindi nito pagbayad sa kanya. Sinabi ni Courtney kay Jason na hindi niya natapos ang kanyang trabaho ng maayos. Nadismaya si Jason at nagpasya itong tapusin na ang pagtatrabaho kay Courtney. Sinabi ni Jason kay Daniel na tumigil na ito sa kanyang trabaho, binalaan naman ito ni Daniel sa desisyon nito. Di nagtagal, isang lalaki ang lumapit kay Jason at ito ay si Benjamin. Nagbabala ito na magdudulot ng gulo sa kanya at kanyang kapatid kung hindi na ipagpapatuloy ang pagtatrabaho nito kay Courtney at agarang sinabing babalik ito. Makalipas ang ilang araw, isang kasiyahan ang ginanap sa bahay ni Courtney kung saan imbitado ang ina ni Jason at kanyang mga customer. Sa hindi inaasahan nakita ng ina ni Jason ang pag-aaway ni Courtney at Karen. Hiniling ni Karen kay Courtney na ibalik ang bayad nito dahil nakit ng kanyang asawa ang sinturon ni Jason na humantong sa pagsasampa nito ng diborsyo. Maya-maya pa, hindi sinasadya ng ina ni Jason na pumasok sa maling silid habang papunta ito sa banyo at nakita si Daniel na may kasamang babae. Kinagabihan, pumunta si Benjamin sa bahay ni Karen para ibalik ang perang hinihingi nito. Hinikayat ni Benjamin si Karen sa loob at biglang sinakal niya ito na ikinasawi niya. Agarang tumungo si Benjamin sa bahay ni Courtney upang ipagamot ang sugat nito na sanhi ng paglalaban ni Karen at sinabi nitong dalhin siya hospital pero tumanggi ito. Di nagtagal namatay si Benjamin na ikinataranta ni Courtney. Pag-uwi ni Jason galing sa kanyang kliyente, pinagalitan nito ng nakiyang ina dahil sa madalas nitong pag-uwi ng late. Pinayuhan niya ito na lumayo kay Daniel dahil wala itong naidudulot na maganda sa kanya lalo na pagkatapos ng nangyari sa kasiyahan. Nagpasya si Jason na isumbong si Courtney sa pulis. Napag-isip-isip ni Jason na lahat ng sumubok na umalis kay Courtney ay namamatay tulad ni Chad. Naisip ni Jason na isumbong si Courtney sa pulis sa pamamaitan ng pagpapakita ng ebidensya mula sa aklat na nasa drawer ni Courtney. Matatagpuan din sa aklat kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Chad. Nagplano ang dalawa na magpanggap si Daniel na may sakit upang si Jason ang pumalit sa kanya para makuha ang aklat sa drawer ni Courtney. Nagumpisang mag-imbestiga ang ina ni Jason at may nakita ito. Kinagabihan dumating si Jason kapalit ni Daniel, napansin nito na ang bisita ni Courtney ay ang mayor na lalong nagpakomplikado. Habang nag-uusap si Courtney at ang mayor, sinubukang hanapin ni Jason ang aklat pero hindi niya ito makita sa drawer. Matapos maghanap sa paligid, swerteng nakita niya ito sa ilalim ng kama. Nang biglang dumating ang mayor at agaran niya itong itinago. Nakuha ni Jason ang aklat habang ang ina ni Jason ay nagmamasid sa bintana mula sa kanilang bahay. Sa parehong oras ay ibinabalita sa TV ang pagkawala ni Benjamin at Karen. Nahuli ni Courtney si Jason na dala ang aklat. Nakaramdam ang ina ni Jason na nasa panganib ito at agaran itong pumasok sa bahay ni Courtney at natagpuan niya si Jason na nasa garahe. Ilang sandali biglang dumating si Courtney upang ilipat ito. Habang nagtatago ang ina ni Jason, aksidenteng may nahulog itong bagay. Nag-umpisa silang magbunog, naghagis si Jason ng screwdriver sa kanyang ina at nagawa nitong patayin si Courtney. Sa huli, bumalik sila sa kanilang dating tirahan at doon pinagdiwang nila ang graduation ni Jason kasama ang kanyang mga kaklase. At dito nagtatapos ang movie. Thank you.